lahat nito, mga kababayan. Nung nakaraan, nakita natin na itong si Amy Marcos sa kanyang hearing dito kay Digong Duterte, mga kababayan, ay sinisira niya po ang sarili niyang kapatid. 'Di ba? At talagang pinagpipilitan gumagawa ng paraan. Mas priority pa or prioritize pa yung kaso ni Digong, yung paghuli sa kanya kaysa doon sa mga namatay na 30,000. Nasaan ang hustisya? Ngayon mga kababayan, etong si Pangulong Bongbong Marcos na kahit sobrang tahimik, kahit na ito ay hindi nagsasalita, parang etong si PBBM ay napuno na. Sabi nga nila, kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Alam nyo ang nangyari mga kababayan, di ba? Etong si Amy Marcos, hindi na binabanggit doon sa alyansa. At yung alyansa, at doon sa kabilang grupo, yung PDP, dahil itong si Camille Villar ay nagsasalita na rin against the government tungkol sa paghuli kay Digong, mukhang mas pinili pa nila si Camille Villar kaysa dito kay Amy Marcos. Etong si Amy mga kababayan, nagsalita na rin po at mukhang tuluyan ng kumalas sa alyansa etong si Amy. Mananalo pa kaya? Mananalo pa kaya? Ito po yung pahayag. Tingnan na, iwan na natin yan si Sarah. Baka mamaya, mabatubalani tayo niyan. Okay. Ito, pahayag sa pagkalas sa alyansa. Sa aking mga paunang natuklasan na inilahad ko sa mga darating na araw, ilalahad pala, sa mga susunod o darating na araw, malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa aking mga paninindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangampanya at tumuntong sa isang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili akong independyente. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, ano yung tunay na katarungan ang sinasabi ni Amy Marcos? Actually, tama lang na kumalas na siya sa alyansa. Tama lang na hindi siya banggitin ng kanyang kapatid sa alyansa. Pero, kung ang pag-uusapan natin dito ay yung katarungan, mga kababayan, isang tao lang ang kanyang pinagtatanggol eh. Kumbaga, 1 versus 30,000. Diba? Dapat doon tayo sa mas interest ng nakararami, hindi para sa isang tao lang. Kasi, itong taong to may kakayahan, itong taong to buhay. Diba? Mga kababayan, mayaman, maraming pera. Pero, yung mga taong nabiktima ng war on drugs, yung peke na EJK na yan, or yung peke na war on drugs na yan, rather, nasaan ngayon? Naghahanap ng hustisya. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na dumulog sa ating gobyerno. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon, mga kababayan, na mabigyan ng hustisya tapos pipigilan pa ng ganitong mga tao. Kung tutuusin, etong si Amy Marcos, hindi naman dapat, mga kababayan, pinag-uukulan niya ng pansin ang bagay na ito. Bakit, GP? Bakit iba dapat ang pagtuunan ng pansin nitong si Amy Marcos? Unang-una, mga kababayan, nung umupo si Amy Marcos, marami yan mga tinatawag tayong panukala. Okay? May mga panukala yan. GP, ano ba yung mga panukala niya? Etong si Amy, di ba dapat tinututukan niya yung kanyang committee? Yung bill, yung Omnibus Election Bill, mga kababayan. Di ba dapat yun ang inuuna niya? Pero anong nangyari doon? Wala pa rin hanggang ngayon. Yung Hybrid Election Bill na nasa kanyang committee, na siya rin po ang chairman, kung di ako nagkakamali.
Eh, hindi nga niya yun inuupuan or hindi niya po yun binibigyan ng pansin. Tapos, umiiksena dito sa paghuli kay Digong Duterte. Ano yan? In aid of 2025 election? Para magpakita? Para magpagilas? Hindi ba nakakapikon? Nakakapika? Kahit kayo po ang kapatid netong si Amy Marcos, siguro, mga kababayan, kapag kapatid nyo ganito, mapupuno na talaga kayo. Kahit anong tahimik ninyo, ay sasabihin yung tama na. Hindi na maganda. Kasi dapat may ibang pinagtutuunan ng pansin. Bakit ito nagagawan? Kung tutuusin ang omnibus election bill, ang hybrid election, magbobotohan na naman, mga kababayan. Tapos darating na naman yung panahon pagkatapos ng halalan, sasabihin nila, ay, wala, nagkadayaan dahil dyan sa, dyan sa election na yan. Yung mga boto namin, dinaya, pinagpapalitan. Pero kung tutuusin, ang haba ng panahon ni Amy Marcos, mga kababayan, hindi po napagtuunan ng pansin yung mga bagay na yan. Pero for sure, sa darating na eleksyon, gagamitin na naman yung mga bagay na yan. 'Di ba? Ano pa? Yung sinabi dito ni Amy Marcos, mga ka-GP. Sabi niya, pares lang ba to? Hindi. Sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at sub judice rule, eto kasi, mga kababayan, mga ka-GPnatics, masyadong tinamaan si Amy Marcos doon sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Escudero. Nagagamitin po ang executive privilege ng mga government official. Sino-sino yon? Si SILG, John B. Cremulya, CIDG, General Torre. Isama na natin sila, Anyo. Isama na natin sino pa ba, mga kababayan. Basta yung mga makikita nyong muka or personality doon sa hearing ni Amy Marcos. 'Di ba? Dahil ayaw na nilang magsalita, ayaw na nilang kumbaga lumabas galing sa kanilang mga bibig kasi pinipilit ni Amy Marcos na itong mga taong ito ay magsalita. Mga kababayan, unang-una, bakit mo sasabihin yung mga pangyayari na nangyari doon sa executive session or nangyari doon sa executive meeting? Di ba yung mga bagay na yon ay dapat sila-sila lang ang nakakaalam. Hindi dapat ito ilabas sa media. At isa pa, yung sub judice rule. Dahil ito ay pinag-uusapan na sa korte ng ICC. Mga kababayan. Kasi iaapila din ng mga kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na pa yung pinag-uusapan natin kanina, yung principle of jurisdiction. Sino ba talaga? May jurisdiction pa ba ang ICC over the Philippines or over the person? Kahit tayo ay kumalas na. Hindi nila sinasagot basta-basta yan, mga kababayan, kasi meron tayong sub judice rule. Pag ito, mga executive privilege na yan, executive statement na pinag-usapan within that circle, yung mga tao na yon, mga kababayan, maaring makabutas ito sa gobyerno natin. Yun ang pinipilit ni Amy Marcos. Sabi niya, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato, ang mga kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ay mistulang nagtatago ng mahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit. Ikaw din naman paulit-ulit ng sinasabi. 'Di ba? Lagi ka nagtatago doon sa sinasabi mong Article 59. Inasagot na nga yan, madam. 'Di ba? Ipipilit mo pa na kailangan ang presidente o sino man na subject ng warrant ay dapat iharap sa competent court. Sagot ko dyan, talk to the Marines. Unang-una,
Sisihin mo si Digong Duterte na pinagtatanggol mo. 'Di ba? He is the one who decide, mga kababayan, para umalis sa ICC, which is withdrawal to the Rome Statute could lead you, mga kababayan, saan? Mawawala sa iyo, parang wini-waive mo ang karapatan mo na ikaw ay hiharap sa competent court natin, local. 'Di ba? Local, yung sa atin mismo, para ma-determine kung tama ba yung paghuli sa iyo. Kasalanan niya 'yun. Aimee. 'Di ba? Oh, sino ngayon ang competent court na? Siyempre, mga kababayan, yung state party that belongs to the Rome Statute or a member of the Rome Statute. Oh, sabi niya pa, sumunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan, pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaaring nalabag. Nako, hinala lang pala. Lahat ng ito ay dahil sa tamang hinala na maaaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating sobiranya. Bakit sobiranya ba ibinibigay? Meron bang pinag-uusapan na sobiranya dito? Yung sobiranya, Aimee, nandoon sa West Philippine Sea. Okay? Dito, hindi pinag-uusapan ang sobiranya. Hindi ako magaling dyan pagdating sa mga rules, na mga policies, na mga ganyang pinag-uusapan o ganyang tema. Pero mga kababayan, di ba? Hindi naman siguro mahirap intindihin yan. Bakit kapag hindi nila ka-close, hindi si Duterte yung pinag-uusapan, wala kang maririnig sa mga to eh. Parang pipi at bingi. Di ba? Parang mga bulag. Biruin mo mga ka-GP Natics, tatay mo, sinabihan, ipapahukay, ipapalibing sa West Philippine Sea. Wala kang sinabi. Kapatid mo, sinabihan, papaputol yung ulo. Kapatid mo, sinabihan, sinuntok tuloy ako, sinabihan na ipapapatay. Pag may nangyari sa kanya, di ba? Huwag titigilan, ipapapatay ang hipag mo, ipapapatay ang pinsan mo. May narinig ba kami sa'yo, Aimee Marcos? Kaya ako, from the beginning, sinabi ko na eh, inaasar ko pa nga yung isang vlogger dyan na maka-Aimee. Natropa ko rin eh. Sabi ko, ano, Aimee ka pa rin? Kasi sabi niya kay Aimee, Trojan horse daw. Sana, masasabi natin na pata si Aimee kung sakasakali na nagsasalita siya against those, di ba? Against those statement. Against those people who wanted to get, mga kababayan, yung ating teritoryo. Yun ang pinag-uusapang soberanya. Yun ang usaping soberanya. Pero dito, iisang tao. Wala naman silang kinuha, wala naman tayong pinamigay. 'Di ba? Pinamigay ba natin ang Pilipinas sa Netherlands, sa ICC? Hindi naman ah. Yes, Ronaldo Asis, tama ka dyan. Betty Calizo, GP, bakit ang audio mo napuputol-putol? Ha? Hindi naman. Really? Napuputol? Baka sa inyo po yun. Ha? Pero may sipon ako ha, pero hindi naman siguro napuputol-putol. Angel pangalan mo pero sinasanto mo minura ang Diyos. Sabi ni Mona, nabilang na yan sa mga tanga. Aimee Marcos certified na rin siya. Yun lang, mga kababayan. Alam nyo, mag-iingay pa to. Diba? Pero sana wag na natin panalunin. Sana wag nyo nang iboto ang isang gaya ni Aimee Marcos na instead na makatulong sa kapatid niya sa bansa natin, nilalagay niya sa alanganin yung kapatid niya. Hindi ko nga alam eh. Ano ba talaga, Aimee? Ano ba ang relasyon mo sa mga Duterte?
Kasi kung kaibigan lang, 'di ba? Dapat ang gayahin natin si Secretary Anyo. Not unless there's something that the Duterte know about you. Di lang namin malaman kung ano yon. Pero once na malaman namin yun, Aimee, nako. Di ba? Anyway guys, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa hapon na ito na muli tayo nagkasama-sama. Magandang gabi po muli sa ating lahat. It's already 6 o'clock at kailangan po may gagawin pa ako. Pasensya na kayo. At batiin ko muna bago tayo magpaalam lahat ng mga naririto. Ma'am Evelyn Hernandez, Angelina Albero, syempre ang aking Tita Etelyn Solis na naka-silent viewer lang daw. Klets Dotus Manolo, S. Do not vote PRRD group or pro-China group, correct? Susan Kabutahe, X ka na immediately. Ako ba? Ay, si Jaime. Sorry. Lovely Dominguez, shoutout. Abilino Abiar. Leslie Hermosa, Ben Grab. Patrick Lopez, salamat sa pag-erase mo doon sa mga kulto. Di ba? Amado Sanchez, shoutout sa inyo. Telma de Guzman, Jamie Domingo, Arceli Auredea. Tama ba yun? Aureada. Bakit nung marami ang pinapatay ni Duterte, nag-imbestiga ba yang si Jaime? Wala. Nanahimik. Diba? Sharon Canyolas, shoutout po. Thank you once again guys sa lahat po. George De La Cruz, bye. See ya. Mamalin Arsenas, Leticia Fernando, Gary Ghostbuster, Samuel Ignacio, Aida Sabalo, Naomi Shin, thank you so much sa inyo. Nasayong Sansano de la Paz, new sub. Thank you.